What's up mga kamaster? Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At welcome back na naman po sa aking YouTube channel. At for today's video mga kamaster ay may konting idea ako sa inyo na ipapakita, na isi-share. Bali ipapakita ko pala mga kamaster ang pag-diskarte ko sa pag-design na hindi gumagamit ng ibang mga forma. So bali ang gagawin mga kamaster ay drawing ko lang yung mga sukat ng lapad at haba niya ng kanyang magiging design, at yun ay susundan lang natin ng itak, tapos pinner na at saka flap disc. Bali ang sukat pala nito mga kamaster ay 45 cm. Mula dito sa unahang bahagi ng magiging trigger hole niya ay 45 cm hanggang dito sa dulo. Ito pala mga kamaster ay quick reload spear gun. Yan. Ito po ay ni-request sa atin ng isa nating kababayan. Ayan, shout out sa may-ari nito, sa nagpagawa. So ito po yung ating i-design mga kamaster. So makikita nyo may unang design na. Yan, pero ipapakita ko sa inyo ang tamang pagguhit nito. Yan mga kamaster, ito yung ating gagawin. Siyempre mga kamaster, bago po tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, maaaring pakisubscribe na rin po, at paki-like and paki-share, lalo kung nagustuhan nyo po yung video. Yan, maraming salamat po. Umpisa na po natin mga kamaster, let's go. Bali ito po yung ating trigger mga master. Yan, kailangan nakasukat na dyan. Kalkulay nyo na yung layo mula sa handle. Kailangan ito hindi magsagi dito mga kamaster. Yan. Tapos guhitan natin dito. Yan. Yan. So ito na yung unahan ng magiging trigger natin mga kamaster. Yan. Kumbaga ito yung unahan. So hanggang dito yung magiging sukat ng 45 cm. Yan. Ang gagawin natin ngayon mga kamaster ay i-design na natin. Yan. Dito tayo mag-umpisa mga kamaster sa unahan bahagi ng ating magiging trigger hole. Yan. Dito tayo maglalagay ng design. Yan. Yung iba mga kamaster naglalagay-lagay pa ng mga tinatapal ito na pattern. Sa akin hindi na. Dahil pag nilabra mo yan mga kamaster, ganoon din, magkakaroon din ng bako-bako kapag hindi mo maayos yung pag cutting at pag flap disc. Yan. Tapos medyo nagpawib dito sa ating malapit sa ito, trigger. Ito na kasi yung design ko ngayon mga kamaster. Ito na ang design ko sa mga quick reload. Yan. Sa mga bago, pwede yung maglagay kayo ng pattern para mas maganda yung pagkakadali nyo, kasi sa mga bagito pa lamang ay kailangan nyo talagang mas sigurado yung pagkakagawa. Yan. So yung ating design ngayon mga kamaster sa buntot nya. Yan. Yan. Dito naman sa dulo mga kamaster, mula dito ay gagamitin natin siya ng ito. Lagyan natin siya ng guhit. Kasi medyo semi-cuttle piece ito mga kamaster ang design. Yan. Patong natin dyan. Yan. Mula dito sa ating unang drawing hanggang doon sa dulo.
Ito mga kamaster. Napakadali lang mga kamaster mag kunin ang design na gusto nyo. Sa ganito kasimpleng diskarte. Yun mga kamaster, yun yun. Yan na yung atin, nakuha natin yung ating magiging design. Kakat natin to mga kamaster, yung mga gilid. Nandito. Bali, gagamitan ko lang muna ito ng itak mga kamaster. Tapos doon, itak din doon. Saka natin plinirin itong ilalim mga master. Yan. Mga kamaster, dito naman tayo sa itaas. So ito na mga kamaster, bale hindi mo natin iaabot ang ating paggayat sa pag-cut sa ating dinruwing. Bale ano na lang ito mga kamaster, flap disc na ang titira dyan. So dito naman tayo mga kamaster, ikat na naman natin itong kabilang gilid. Magkabilang gilid na yan. Matitira itong may guhit. Yan. So ito na mga kamaster, medyo nagdi-design na siya. Bale, plinirin na lang natin itong mga master, itong gilid para pumantay. Yan. Tapos itong ilalim ay plinirin natin para maging medyo makinis yung ilalim. Para mawala itong mga kanto-kanto. Yan mga kamaster. Yan mga kamaster. Ganyan lang teknik ko sa pag-design. Kurang pa ito mga kamaster. At pipiliin niya rin pa natin. So yan mga kamaster, dahil medyo na cleaner na natin, flap disc naman yung ating pambibira dito mga kamaster. Yan, dito para makuha natin yung design, para mabilis natin makuha.
Maglagay ng mga kasabit. Dito siya dito. Pagkatapos mo tayo. Dalawa siya. Ayo na dito. Mas dito. So yan mga kamaster, ito na yung ating design. Ito na po yung design nya. Yan. So ganoon lang kasimple mga kamaster maglagay ng design. Mag design ng SG body. Simpleng pamamaraan ko lang yan mga master. Yan. Bago ko siya lagyan ng trigger hole. Dali dinidesign ko na siya. Yan. Para matapos na tayo mga master, i-design ko na rin to. Ipapakita ko na rin sa inyo ang pag-design nito ng kanyang rubber bat. Yan. Okay.
So ito na po mga master. Bali ito na yung ating design ng ating bat. Ayan o. Ayan. Pag hawak-hawak mo siya, ayan, may sipatan siya mga master sa bat. Ayan o. Meron siyang sipatan. Kitang kita mo yung target mga master. Ayan o. Ayan. Ayan. Kunting-kunti na lang ito mga master. Bali mayayari ko to. Pero ito lang muna ang may papakita ko sa inyo mga master. Ang pag design nito. Kung paano mag-design na hindi na gumagamit ng mga pattern. Tanging drawing lang. At saka kunting isang ruler. Okay na. At saka gumamit na tayo ng itak at saka cleaner. At siyempre yung grinder natin. Hindi mawawala yan. Ayan. Yung mga kamaster, yan, thank you sa nagpagawa nito. At kunting hintay na rin lang at mayayari na po ito mga kamaster. Yan, salamat. So yun mga kamaster, sana may natutunan muli kayo sa aking tutorial sa araw na ito. At sana nagustuhan nyo po yung video. At sa mga gustong matuto ay gayahin nyo na rin po yung aking idea na na simpleng idea lang na hindi gumagamit ng mga pattern para na maka-design ito mga master. Yan. Yun mga kamaster, maraming salamat nga po pala sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta, lalo po sa mga solid supporter ko, sa mga viewers ko at sa mga solid supporter ko nga pala dyan na sumabaybay sa akin mula umpisa. Ay maraming salamat po at patuloy niyo pa po sana akong suportahan mga kamaster. Yan, ito lang po muna mga kamaster at maraming salamat po sa inyong panood. And God bless to all. See you next episode. Bye bye. Salamat.